Paano nga ba naging aso ang dating mababangis na lobo? Kung ang mga lobo ay kilala bilang mababangis na hayop, paano sila naging pinakamatalik na kaibigan ng tao? At paano kung hindi pala sinadyang paamuin ng tao ang mga ito at hindi rin nakaplano ng mga sinaunang tao na balang araw ay mag-aalaga sila ng mga cute at maamong aso? Mula sa iilang sinaunang lobo ay meron na ngayong daan-daang lahi ng aso at halos 1 bilyong aso ang nabubuhay sa buong mundo. Paano nangyari ang napakalaking pagbabagong ito? At paano naging mahalagang bahagi ng buhay ng tao ang mga aso bilang tagapagbantay, katuwang sa panganggaso, tagapagligtas at minamahal na miyembro ng pamilya? Ang sikreto kung paano nagsimula ang lahat ay hindi dahil sa isang malaking plano ng tao, kundi sa isang napakasimpleng pangyayari na paulit-ulit na nangyari sa loob ng libu-libong taon. Yan ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago ang lahat, baka naman pwede akong makahingi ng isang like at subscribe. Malaking tulong nga ito sa channel. Maraming salamat. Ngayon, bumalik tayo sa panahon kung kailan wala pang mga lungsod, sasakyan o bahay. Nabubuhay noon ang mga sinaunang tao sa pamamagitan ng panganggaso at pangangalap ng pagkain. Kasabay nila sa kalikasan ng mga lobo, mga mabibilis, matatalino at mababangis na mandaragit. Dahil mababangis ang mga lobo, maaring isipin ng marami na nahuli sila ng tao, ikinulong at saka unti-unting pinaamo. Pero ayon sa pinaniniwalaan ng maraming siyentipiko, hindi ganoon ang nangyari. Sa halip, ang mga tao noon ay madalas na may naiiwang mga buto at tira-tirang pagkain sa paligid ng kanilang kampo. Para sa mga lobo, isa itong madaling mapagkukunan ng pagkain. Ngunit may isang problema. Delikado ang lumapit sa tao. Kaya karamihan sa mga lobo ay nanatiling malayo. Takot sila sa tao, kaya mas pinili nilang manghuli sa kagubatan. Pero hindi lahat ng lobo ay pare-pareho ang ugali. May iilan na mas kalmado, hindi gaanong mailap, at mas handang sumubok na lumapit sa kampo ng tao. Hindi sila nakikipaglaban. Hindi rin sila masyadong agresibo. Dahan-dahan lamang silang kumukuha ng mga tira-tirang pagkain at pagkatapos ay umaalis. Dahil dito, mas madali silang nakakahanap ng pagkain kaysa sa ibang mga lobo na kailangang manghuli araw-araw. Mas maraming pagkain. Ang ibig sabihin ay mas malaki ang tsansa nilang mabuhay at magkaroon ng mga anak. Unti-unti, ang pagiging kalmado ng mga lobong ito ay naipasa rin sa kanilang mga anak. At ganon din sa mga sumunod pang henerasyon. Habang lumilipas ang libu-libong taon, mas dumarami ang mga lobo na komportableng mamuhay malapit sa tao. Hindi na sila ganon kabilis matakot at mas madali na silang makisama. Habang nangyayari ito, napansin din ng tao na may pakinabang ang mga hayop na ito. Kapag may ibang mabangis na hayop na papalapit, madalas silang unang nakakapansin. Kapag may kakaibang ingay sa paligid, sila rin ang unang nagiging alerto. Dahil dito, nagiging mas ligtas ang kampo ng tao. Nakatulong din sila sa panganggaso dahil mahusay ang kanilang pang-amoy at pandinig. Unti-unti, nabuo ang isang samahan kung saan parehong nakinabang ang tao at ang mga lobo. Pagkatapos ng napakahabang panahon, hindi lang ugali ang nagbago sa kanila. Nagbago rin ang kanilang hitsura. Ang ilan ay naging mas maliit, mas maamo, at mas madaling sanayin. Dito nagsimulang lumitaw ang mga unang aso. Pero baka iniisip mo, kung naging aso ang mga lobo, bakit mayroon pa ring mga lobo hanggang ngayon? Ang sagot ay dahil hindi lahat ng lobo ay lumapit sa tao. Ang mga kalmadong lobo lamang ang unti-unting naging mga aso. Samantala, ang ibang mga lobo ay nanatiling namumuhay sa kagubatan at sila ang mga ninuno ng mga modernong lobo na nakikita pa rin natin ngayon. Pagkaraan ng libu-libong taon, nagsimula namang pumili ang tao ng mga asong may mga katangiang kailangan nila. Ang malalakas ay para sa pagbabantay. Ang mabilis ay para sa panganggaso.
Ang may matalas na pang-amoy ay para sa pagsubaybay. At ang maliliit at maamo ay naging mga alagang kasama sa tahanan. Dahil dito, unti-unting nabuo ang daan-daang iba't ibang lahi ng aso sa buong mundo. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 360 hanggang 450 kinikilalang lahi ng aso at tinatayang halos 1 bilyong aso na ang nabubuhay sa iba't ibang panig ng mundo. At isipin mo ito, ang napakaraming aso na nakikita natin ngayon, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, ay nagsimula lamang sa iilang sinaunang lobo na hindi natakot lumapit sa tao libu-libong taon na ang nakalipas. Kaya sa susunod na makita mong masayang kumakawag ang buntot ng isang aso, tandaan mong ang isa sa pinakamalapit na kaibigan ng tao ay hindi nabuo sa isang araw. Nabuo ito sa pamamagitan ng libu-libong taon ng pagtutulungan, pagtitiwala, at unti-unting pagbabago. Isang simpleng paglapit ng ilang sinaunang lobo ang naging simula ng isa sa pinakamahabang pagkakaibigan sa kasaysayan ng mundo. Kung may bago kang natutunan sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang nakakatuwa at kapanapanabik na kaalaman. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.